Yun. Yung unang pananaw, meron tinatawag na Arminianism. Arminianism, galing ito sa taong nagngangalang si Jacob Arminius. Siya ang nagpaliwanag ng mga panahon na yon na ang kaligtasan daw ay maaring mawala. Okay? Sakaling yung Kristiyano ay tumalikod sa Diyos. Okay? Yan yung unang pananaw ng kaligtasan. Nawawala ang kaligtasan. Maraming grupo ngayon under sila sa umbrella ng Arminianism. No? Most of the Pentecostal groups naka-base dito, kasama na si John Wesley. Kilala niyo ba si John Wesley? Hindi. Methodist Church. Nakakita na kayo ng Methodist Church? Siya ang founder ng Methodist Church, John Wesley. Kaya makikita mo, pagka tinanong mo yung mga members nila, hindi sila sigurado kung sila ay naligtas dahil nawawala ang kanilang pananaw sa kaligtasan. Now, yung ikalawang pananaw, kung ang isang tao daw ay nagpahayag ng pananampalataya sa Panginoon at nanalangin ng pagtanggap sa Panginoon, kaagad, yun ang sabi nila, instantly. Ganun sila magsalita, kaagad ay maliligtas. Now, dito sumikat yung katagang once saved, always saved. Na kahit daw ang isang tao sa kalaunan ay tumalikod at bumalik sa pagiging makamundo, siya ay ligtas pa rin. Dalawang view. Hindi ako against dun sa once saved, always saved. Basta tama yung pagsisisi ng tao. Kaya lang, dito nagkakaroon sila ng maling pundasyon. Makikita mo hindi talaga tumanggap yung tao dahil bumalik sa pagiging makamundo. Tandaan niyo po, kung kayo sa buhay ninyo ay bumabalik sa pagkamundo, question niyo yung inyong pananampalataya. Baka hindi talaga kayo totoong tumanggap. Baka kayo nagpanggap lang. Magkatunog, ano? Baka kayo nagpanggap, hindi kayo tumanggap. Dahil napaka-imposible kung talagang tunay ang pananampalataya ng tao, hindi na siya babalik sa pagiging makamundo. Sabi ni Sister Sen kanina, nahirapan siya nung una, pero yung proseso, nadalian na siya kasi tama yung kanyang address ng kanyang process ng pagbibigay. Now, pag akong tatanungin, may view, ang view ko, yung nasa Biblia, ang kaligtasan kanino galing? Sinong gumawa ng kaligtasan? Ang Diyos. Hindi natin pwedeng tawaran yan. Gawain ito ng Diyos at hindi ito gawain ng tao. Siguro yung pagkakamali ng Arminian, sabi nila kasi, binigyan lang daw tayo ng Diyos ng free will. Yun ang sabi nila. Kaya mari tayong magpasya sa ating sarili kung pipiliin natin ng Diyos at tatanggapin. Ito yung mali. Tignan nyo. Pinapatanggap nila yung tao sa Diyos. Mag-decide kayo. Pwede nyo siyang tanggihan o pwede nyo siyang tanggapin. Kanino galing yung desisyon? Natatanggap ka sa Diyos? Sa'yo. O di ikaw ang kumilos. Sino magde-decide para magkaroon ng kaligtasan ng tao? God. Basahin niyo yung verse 13. God works. Hindi man works. Philippians 1:13. Yung 12, controversial, yung 1:12 ng Philippians, dahil may word na work out your salvation. Pero maliwanag pa rin yan kasi hindi siya work out. Ihanda nyo ang ibig sabihin doon ni Apostol Pablo. Handa nyo sarili nyo sa kaligtasang inyong natanggap. Pero ang Diyos ang kikilos sa buhay ninyo. Dapat nagiging maliwanag po dito. So meron mga free will movement ngayon na yun ang kanilang ginagamit na link para magkaroon ng salvation ng tao, yung free will ng tao. Mali. It should be God's will. Ano ba yung will ng Diyos? Sa Timothy, mababasa nyo, it is the will of God that everyone should come to the full knowledge of the truth para masave. Kanyang will yan. Kasi pag free will, pwede mong tanggihan, pwedeng hindi. Ano yun? Binabargain mo ang Panginoon. Galing sa Panginoon ang kaligtasan. Basahin natin, Romans chapter 8, verse 7 and 8. Ang pag-iisip ng laman, tingnan nyo, ay pagkapuot laban sa Diyos. Ikaw kasi nag-isip, ikaw nag-decide. Sapagkat hindi nito
nagpapasakop o hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos at talaga namang hindi niya ito magagawa. Verse 8, Romans chapter 8, at ang mamuhay ayon sa laman ay hindi makakapagbigay lugod sa ating Diyos. Maliwanag po, napakalinaw sa banal na kasulatan na ang kalooban ng tao, free will ng tao, talagang totally ay hindi malaya. Maliban na ang taong ito ay makalaya sa pagiging makasalanan at paghihimagsik sa ating Diyos. Mga kapatid, mangyari sana, unawain po natin itong maigi. Ang isang tao ay hindi maliligtas, hiwalay sa pananampalataya sa Panginoon. Ang Biblia maliwanag, sinabi niya, kapag ang isang tao ay naniwala sa Panginoon, ang pananampalatayang iyon ay hindi bunga ng kanyang free will. Hindi. Ang Diyos ang nasunod. Sa halip, ito ay nagmumula kanino? Sa Diyos na makapangyarihan. Di ba binasa natin kanina, no? Siya magbibigay ng pagkakataon para ka magsisi. So yung opportunity kung bakit ka nakalapit sa Diyos, galing pa rin sa kilos ng Panginoon. Wala tayong kapapil-papil kahit na one sisi ng pananampalataya. Wala. Zero. It's all coming from God. Siya lang. Kasi siya ay perfect God. Pag tayo kumilos, wala. Perfect plus imperfect. Anong result? Negative. Dapat gawa ng Diyos ang kikilos para maging katanggap-tanggap. Kaya nga, ang kaligtasan, sabi ko kanina, dahil alam natin Diyos ang gumawa, siya ang ganap na nagpasimula ng kaligtasan. Pangalawa, ang gawain ng kaligtasan, of course, merong ebidensya o may kasamang katibayan. Ang gawain ng kaligtasan ay may kasamang katibayan sa inyong program. Verse 5, dahil sa inyong pakikibahagi upang mapalaganap ang Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Pakikibahagi yung word na ginamit. Ang proof para masabing ikaw ay talagang ligtas, nakikibahagi ka. Nagbabahagi ka. At nakikibahagi ka. Both ways. Kasi po, yung word na mabuting gawa dyan, na sinimulan, ito'y paraan ng Panginoong Diyos para bawat mananampalataya, each one of us, lumago tayo sa pananampalataya. Hanggang dumating yung kapanahunan at unti-unti tayong maging katulad, kawangis ng ating Panginoon. Romans 8:29, sapagkat ang mga kinlala niya nung una pa man ay tinalaga na rin niya, ayun, galing pa rin sa Diyos, upang maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Sabi niyo, ang hirap yata, ako magiging katulad ng Panginoon. Pwede tayong maging katulad ng Panginoon. In fact, nung tayo nagkaroon ng kaligtasan, meron ng unang-unang previous na binigay sa atin, healing ministry ng Holy Spirit. Kasi kung filled ka ng Holy Spirit, obviously hindi ka nagkakasala. Ang problema natin, minsan pag nagkasala, nawawala yung filling ministry ng Holy Spirit. Nagiging control na naman ng old sin nature. Hindi katulad ng Panginoon, ever since from birth hanggang sa kamatayan, hindi siya lumabas sa filling ministry ng Holy Spirit. Nandoon yon. Lalo na kung tayo lumalago, natututunan natin yung nangyari sa buhay ni Apostol Pablo, na hindi na siya napikon, hindi na siya nagalit, hindi na siya nainis, hindi na uminit ang ulo sa mga sitwasyon. Hindi na siya, ano ba yung term? Dinedma yung nega. Dinedma yung bash. Tama ba ako? Bakit ginamit yung term na yun? Hindi niya pinansin yung mga problemang humaharap sa kanya. Malapit na siya dun sa perfection. Magiging kawangis na rin siya ng Panginoon. And eventually, yun ang dapat maging layunin natin sa buhay. Maging palapit din tayo sa perfect. Tignan niyo yung katabi niyo. Malapit na ba sa perfection yan o dami pang mali? Dapat hindi ganun. Dapat habang, kasi pangako ng Diyos yan lumago tayo sa pananampalataya para maging kawangis natin siya. Yung kasi magiging proof na pag napapansin mo yung buhay mo, may mga pagbabago
at talagang napapalapit ka na napapalapit sa Diyos, hindi napapalayo, nangyayari yung katibayan. Katibayan. Saan ba nagsisimula yon? Saan ba nagsisimula yon? Ang mananampalataya dito sa Pilipos, bigyan natin ng pansin ito. Nung nag-start ng ministry doon si Apostol Pablo, okay, nagbahagi siya ng salita ng Diyos sa mga taong nando doon. Okay? Hindi lang naman sa Philippians, lahat ng kwento ni Paul, letter ni Paul, lagi siyang nagsishare ng gospel. Iyon ang malakas na ebidensya ni Paul na talagang siya ay follower ng Panginoong Diyos. Ano ba yung pakikibahagi na yan? Ang salita pong ito sa English ay fellowship. Sa Greek, tinatawag na koinonia. Anong kahulugan nito? Sama-samang nagbabahagi or sharing together sa English. Dito sa pagkakataong ito, yung mga taga-Philippians, yung mga taga-Pilipos, nakita natin, nung si Apostol Pablo ay nagbahagi ng ebanghelyo, kanino una siya nagbahagi? Kay Lydia. Nung siya ay naligtas, anong ginawa ni Lydia? Tumigil lang ba? Hindi rin ba siya nagbahagi? Hinikayat niya, yung member ng kanyang sambayanan, lahat. Maraming naging Kristiyano at lumapit sa Diyos dahil sa pagbabahagi ni Lydia. Sigurado yung jailer na yon, nag-share din ng gospel yun. Kasi ako naniniwala, hindi ko alam sa buhay ninyo, no? Pero nung ako ay tumanggap sa Panginoon, ang puso ko talaga ay punong-puno ng walang araw na bawat kausap ko, dinadala ko sa kaligtasan yung pag-uusap. Kasi nakita ko na yung katotohanan eh. No, yung iba siguro tahimik, baka hindi talaga nakilala ang Panginoon. Parang they just want to keep quiet at gusto nila save. Parang I doubt nga yung kanilang pananampalataya pagka ganyan yung buhay nila eh. Di ba? Napansin niyo ba? Nagbahagi ba kayo ng salita ng Diyos? Parang init, di ba? Pagka yung nakilala mo talaga ng Diyos, ayaw mong tumigil. Lahat sasamahan mo. Hindi ka napapagod. Gusto mo araw-araw, yan ang topic. Gusto mo araw-araw, yan ang pinag-uusapan. Lumalayo ka talaga sa direksyon pagdating sa pagkilos ng mundo. Although may mga aasar sa'yo, pag naglalakad ka sa labas, subalit hindi mo na sila pinapansin. Sa madaling salita po, ang kaligtasan ay may kasunod na katiyakan. Ang magiging ebidensya, yung ang Kristiyano ay magiging banal. So yung mga taga-Pilipos, nagbahagi sila ng salita ng Diyos dahil sa paniniwala nila na ang kaligtasan nga galing sa Panginoon. At katulad ng lahat ng tunay na ligtas, lahat, I'm talking of everyone na talagang totoong tumapit sa Panginoon. Merong word na ginamit, no? Dabbler. Di ko alam kung alam niyo yung ibig sabihin ng dabbler. Alam niyo ba ibig sabihin ng dabbler? Someone who engage in an activity without serious intention and pretends to have knowledge. Nakita ba kayo ng ganyang tao? Nagsabing siya Kristiyano, marami raw alam. Pero nagpipretend lang. Doubt din ako dun sa salvation ng mga ganong tao. Nagmamarunong, akala mo magaling, pero pagdating sa actual, yung buhay, medyo dispalinghado din, tabingi yung kanyang direksyon. Now, sa halip na sila ay lubos na nakakilala at makiisa kay Apostol Pablo, anong ginawa nila? Inontra nila si Apostol Pablo. Bagamat nakita natin ang buhay ni Apostol Pablo, marami siyang katibayan, evidence na talagang siya ay isang Kristiyano sa Bagong Tapan. Meron maraming talata sa banal na kasulatan na nagpapahiwatig na hindi lamang si Apostol Pablo at mga ibang apostol at talaga ng Diyos na tunay na nagkaroon ng katibayan sa kanyang kaligtasan. Hatiin natin, meron akong 4 na ibabahagi sa inyo, 4 na katibayan na dapat nasa buhay din natin. Ang una, dyan sa notes ninyo, dapat meron kang katibayan ng pakikisama sa Diyos. Ang pakikisama sa Ebanghelyo ay pakikisama sa Diyos mismo na nagbibigay sa atin ng mabuting balita. Alam niyo po ba yan? Kasi ang Kristyanismo ay hindi lamang paniniwala sa isang set ng aralin or doctrines na ating tinatakel. Ito ay ang pagkakilala sa buhay at tunay na Diyos
At yun ay sa pamamagitan ng kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo. Now, katulad ng panalangin ni Apostol Pablo o ni Apostle John, o panalangin na lang ng Panginoong Hesus, sabi ng Panginoong Hesus, tignan niyo yung ebidensya sa buhay ng Panginoon. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na tunay na anak ng Diyos. At si Jesus na yung sinugo. Galing yan sa Ama. Galing yan sa Diyos Ama. Yung buhay na walang hanggan, kailangan makilala mo ang Panginoong Hesus. Katulad din ng sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa chapter 1, verse 9, mapagkakatiwalaan ng Diyos at sa pamamagitan niya ay tinawag tayo upang makiisa sa Kanyang anak, na si Jesucristo ang ating Panginoon. Yung tunay na taong kumilala sa Diyos, tunay na ligtas, obviously siya ay papasok sa isang personal na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Magkakaroon tayo talaga ng relasyon sa ating Panginoon Diyos. Nakipag-isa tayo Sumama tayo sa Kanya. Ano po ibig sabihin? Kailangan magkaroon tayo ng isang malalim na kaalaman sa pagkilala sa ating Panginoon. Kailangan maging malalim tayo upang tayo lumago sa ating Diyos. Now, kasama rin sa kalagayan natin na dapat naglalaan tayo ng oras. Ebidensya, naglalaan tayo ng oras na magkakasama, pagbabahagi, mga iniisip, takot, pag-asa sa Diyos, at lubusang mas makilala ang ating Diyos sa atin. Kung ikaw ay merong nahanap yung katibayan sa buhay mo, dapat nakikibahagi ka kung anong gusto ng Diyos sa mga tao na nakukuha niya ibig sabihin. Nakikisama ka sa Diyos Kung ano yung layunin niya, dapat layunin mo rin. Kung anong plano ng Diyos, dapat plano mo rin. Nakisama ka sa Kanya Saan ba mangyayari yan? Sa church. Doon tayo, yun ang headquarters natin. Gayon pa man, ang isang katibayan na ikaw ay naligtas, dagdag, magkakaroon ka ng interes sa mga bagay ng ating Panginoong Diyos, lalo-lalo na yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Yung talatang binasa ko kanina mismo ang Panginoon, nagbabahagi siya ng salita ng Diyos. Dapat tayo bilang karelasyon ng Diyos ay nagbabahagi rin tayo ng ating mabuting balita sa ibang mga tao. Ngayon, tawagang kompansin ng bawat isa. Kapag ang isang tao ay nagsasabi na siya ay Kristiyano, subalit walang interes, hindi interesado sa mga bagay ng tungkol sa Diyos, ano ibig sabihin nun? May katibayan o wala? Obviously wala. Kasi hindi makita sa kanya yung pakisama sa Diyos Nakakaduda yung kanyang pananampalataya. Baka hindi siya tunay na ligtas. Meron siyang faith at hindi faith. Magkatunog fake. Faith. Fake Christian. Tandaan nyo yan, kailangan kung ikaw ay may kahanap ng katibayan, nakikisama ka sa Diyos. Pangalawa, nakikisama ka sa bayan ng Diyos. Sa pamamagitan ng mabuting balita o ng ebanghelyo, ang mga taga-Pilipos ay nakisama kina Pablo, di ba? Magkakasama sila, Timoteo, Silas, at si Lucas na naging pastor ng Philippian Church. At nagdala ng ebanghelyo sa kanila. Nakita po natin kung paano binahagi ni Apostol Pablo ang malalim na damdamin ng kagalakan, mga kapatid. Ito ang gusto kong makita ninyo sa buhay ninyo. Siguro, makalimutan nyo lahat ng sinabi ko. Ito gusto kong matandaan ninyo. Tumingin kayo sa akin. Joy, yung salitang joy. Meron ba si Pablong joy? Yes. Alam niyo ba ibig sabihin ng joy? Previous ito previous. Joy. Jesus, others, yourself. Unahin mo ang Panginoon, tapos bago sarili mo, yung ibang tao. Nakita natin sa buhay ng Apostol Pablo. Inisip ko, yung salitang joy, nangyari kay Apostol Pablo. Inuna niya ang Diyos, inuna niya yung mga tao, kapwa, bago yung kanyang sarili. Hirap nga nung kalagayan niya Nagtatrabaho pa siya, hindi para sa kanya. Yung kita niya, binibigay niya pa rin, tinutulong sa gawain. Saan ka pa?
Nakuha niya yung joy. Kung gusto niyo makuha yung joy, gawin niyo yan sa buhay niyo. Jesus, others, yourself. Ang kanyang pag-aalala sa mga ito ay talagang nagdulot ng mga luha ng kagalakan sa buhay ng mga taong kanyang nabahagi na ng salita ng Diyos. Ano nga po ulit yung katibayan? Nakikisama ka sa Diyos, nakikisama ka sa bayan ng Diyos. Pangatlo, meron kang tinatawag na pagsisikap na maipalaganap ang salita ng Diyos. Verse 27 hanggang verse 30, advance natin ng Philippians, mamuhay lamang tayo na parang karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Sa gayon dumating man ako at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ng inyong kalagayan, ay malalaman kong kayo'y matatag na nanindigan sa isang espiritu at may isang layunin na sama-samang pinaglalaban ng pananampalataya ng Ebanghelyo. So merong pagsisikap dito si Apostol Pablo. Mula pa nung unang araw na itinayo yung church, nakita nila na ang hirap din Apostol Pablo. Now, bilang paglilinaw po mga kapatid, hindi po tinutukoy dito na para lang ito sa mga tinawag mangaral ng Ebanghelyo. Ito'y para sa lahat ng mananampalataya, hindi lang sa akin, hindi lang sa iba na nangangaral. Para sa ating lahat itong bagay na ito. Kung ang buhay natin ay nabago sa pamamagitan ng mabuting balita at naranasan natin ang kapatawaran ng Diyos at ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, kung gayon, kasama tayo ng unang apostol at dapat tayo mga kapatid ay nagsisikap din na magbahagi ng banal na kasulatan. Again, pag hindi ka nagbabahagi, question na naman yung katibayan sa buhay mo. Acts chapter 4 verse 20. Sapagkat hindi maaring hindi sabihin ang aming mga nakita at narinig. Ganon sila ang tawag doon, passionate or trigger. Hindi kami pipayag. Nakita namin, narinig namin, hindi namin sasabihin sa mga tao. O may ganun ba tayong attitude? May ganun ba tayong attitude? O minsan pupunta sa church, umuulan. Huwag na tayo magsimba, umuulan. Parang saliwa doon sa kasabihan o utos ng Diyos. Tandaan po na ulit, hindi tayo iniligtas ng Diyos upang mamuhay tayo ng isang masaya at makasariling buhay. Ang katotohanan po, mga kapatid, ang isang taong ligtas ay nagiging isang lingkod ng ating Diyos, lalo na sa Ebanghelyo. Banal, lingkod. Di ba alam nyo na meron tayong iba't ibang spiritual gift? Marami tayong spiritual gift. Alam nyo ba yan? Marami tayong kaloob na natanggap sa Diyos. Gagamitin natin ayon sa kanyang kalooban. 1 Corinthians 9:23, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa Ebanghelyo upang ako'y maging kabahagi sa mga biyaya nito. So, sadyang walang taong naligtas na hindi naglilingkod sa Diyos. Obvious yan. Pangapat, pakikisama sa pamumuhay. May banding kayo ng Diyos, may banding kayo ng church, meron kang pagsisikap, tapos yung lifestyle. Ebidensya rin yan. Kung gusto mong malaman ng buhay mo, kung ikaw ay totoong Kristiyano, alamin mo yung lifestyle mo. Ano ba ang priority mo? O, naalala nyo yung joy, di ba? Sinong una? Pangalawa, others. Pangatlo, yourself. Huling-huli. Hindi, pastor, dapat ang una, pera. Pera. Yan ang importante. Hindi ka mabubuhay kung wala kang pera. Sino nagsabi? So, pakikisama sa Diyos, sa bayan ng Diyos, at sa pagsisikap, kasama ang pamumuhay, sinabi po ni Apostol Pablo, nagagawing ganap ng Diyos ang kanyang mabuting gawa. Kailan? From the start. Ano ba yung kanta? He who began a good work in you. Mula simula hanggang sa pagdating ng Panginoon. Nasa verse 6, dakilang araw na iyon ay kung kailan siya babalik. Makikita natin yung kanyang kapangyarihan, kaluwalhatian. Makikita natin siya na katulad ng ating Panginoon.
1 John chapter 3 verse 2, mga minamahal, tayo mga anak ng Diyos. Ngayon, hindi pa nahayag kung ano ang magiging katulad natin sa panahong darating. Ito ang alam natin, kapag nahayag na ang anak, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya sa kanyang tunay na kalikasan. So magbibigay tayo ng account sa ating Panginoong Diyos sa ating pamamahala kung ano yung mga ipinagkatiwala natin sa ating Diyos. Kasi po, ang bawat tunay na anak ng Diyos ay maririnig ang salitang ito. Kanina, lumayas ka, no? Pero hindi yun ang maririnig natin. Magaling, sasabihin sa inyo ng Diyos, magaling, mabuti, at tapat na alipin. Pumasok ka sa galakan ng iyong Panginoon. Matthew 25:21-23, good and faithful servants. Yun ang maririnig ng taong mayroong mga binabanggit ko. Nakisama sa Diyos, nakisama sa church, may pagsisikap at mayroong maayos na lifestyle. May mga tao kasi ngayon ang iniisip, pagdating ng Panginoon, darating na siya. Hindi na nakakapagbahagi ng salita ng Diyos kasi natotrauma. O anong tawag doon? Delusion of grandeur. Parang mga katatakutan. Ang tawag ng conspiracy theory, magkakaroon ng tribulation, lilindol, magkakagera. Hindi nagbabahagi. Yun ang mindset niya lagi. Kung tama ang iyong katibayan, hindi mo isipin yun dahil alam mo darating ang Panginoon. Kahit anong mangyari, dadating at babalik siya. So, ang preparation, magbahagi ka ng salita ng Diyos. Hindi ka naman kasama dun sa kaguluhan na yun. Kasama ka ba doon? Baka gustong sumama ng iba, kaya yun lagi ka lang pinapangaral sa pulpito. Lagi na lang paglinggo, darating ng Diyos, magsisin. Anyway, style nila yon. Kung madalas nating iniisip yung pagdating ng Panginoon at yung pagdating niya sa himpapawid, baka wala yung kaligtasan sa ating puso. Sa muli gawin natin ang simulan, ang pagsisimula na pagkakilala sa Diyos, na ang kaligtasan ay ang Diyos ang nagsimula at kailangan ng katibayan. At ang pangatlo, ang gawain ng kaligtasan, of course, kinumpleto o tinapos ng ating Panginoong Diyos. Lubos ang aking pagtitiwala, verse 6, na ang Diyos ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa. Ang tatapos nito hanggang sa araw ni Kristo Jesus. So kung ano yung sinimulan ng Diyos, tatapusin niya yon. Kasi kung ngayong kaligtasan, kahit sa isang bahagi ang taong gumawa, may pagkakataon hindi ito matatapos. Hindi niya makukompleto. Kasi nga dahil imperfect yung tao, magkakaroon siya ng mga pagkakamali. Pero dahil Diyos ang nagsimula, rest assured, sigurado tayo, will finish yung kanyang sinimulang mabuting gawa. Nakita natin ang mga katibayan nito, at maaari tayong magtiwala sa kanyang gagawin niya ito hanggang sa araw ng kanyang pagbabalik. Meron pong talata diyan sa Philippians, nasa huling part na sa chapter 3, verse 12 and 14. Sabi doon, hindi sa ito'y nakamit ko na, sabi ni Apostol Pablo, o ako'y nakarating na sa hangganan. Sa halip ay nagpapatuloy ako upang makamit ko ang bagay na ito. Yamang ako ay nakamit na ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko itinuturing na iyon ay nakamit ko na. Ngunit isang bagay ang ginawa ko, nilimot ko ang mga bagay na nakaraan at sinikap kong abutin ang mga bagay na hinaharap. Patuloy akong tumatakbo, patuloy sa hangganan para sa gantimpala na makalangit, na pagtawag ng Diyos, bunga ng pagkipag-isa kay Kristo. Napakaganda ng huling bahagi ng aklat ni Apostol Pablo. Talagang hanggang sa dulo, nagpapatuloy siya sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi siya tinitigil. Ibig sabihin, mga kapatid, yung pagiging bahagi natin ay mga ebidensyang hindi ito mangyayari hanggat hindi natin kasama ang ating Panginoong Diyos. Kasi po ang katiyakan at pagtitiwala ng Diyos o sa Diyos kailanman ay hindi magagawa ng ating sariling lakas, isip, at katawan. Kung di ang Diyos lamang na sa mga katibayan na nakita natin sa kanyang pagkilos. Sapagkat meron naman talagang katibayan na sinimulan ng Diyos.
ano yon? Gawain ng kaligtasan. At kung nakita natin na sinimulan ng Diyos yung kaligtasan, we can continue to trust God for the ending, pagtatapos ng mga bagay na ito. At ito'y mangyayari sa kanyang pagbabalik. So, pumunta na tayo sa conclusion. Ang mensaheng ito, mga kapatid, ay nangangailangan ng tugon. Maaring may ilan sa inyo ngayong umaga, siguro ganitong isip mo, oo, pupunta ako sa langit kasi tinanggap ko po ng Panginoon sa aking puso at ako'y gumagawa ng kabutihan sa aking kapwa. Mabuti po yan, kapatid, mabuti yan. Now, maaari din naman na sabihin mong, ako ay Kristiyano sapagkat ang aking katiyakan ay ginawa ko nung ako'y nagdesisyon na sundin ang Panginoon. Now, I would say, mabuti rin yun. Subalit, nais kong malaman ninyo kung ang inyong basis ay free will, hindi siya basihan ng katigakan. Kapatid, oo, ikaw, ako, dapat ang ating katiyakan ay batay sa kanyang pagiging soberanong Diyos. Sapagkat sa biyaya lamang, sa awa ng Diyos, kung anong ginawa ng Diyos para sa atin. Ano ba ang ginawa ng Diyos para sa atin? Inalay niya ang kanyang buhay. Binayaran niya ang ating mga kasalanan. Ang katiyakan, ginawa ng Diyos. Hindi sa mga kung ano-anong bagay na ginawa natin para sa Diyos. Napakalinaw po sa talata. Ang Diyos, ang may akda ng kaligtasan. Ito yung kanyang sinimulan, walang duda, di ba? Siya nagsimula. Wala rin duda, siya rin ang tatapos nito. At itong kaligtasan, na may 100% sigurado, tiyak, walang pagdududa dahil mayroon tayong Diyos na habang buhay ay tapat. So dapat lang na nakita natin kung paano tayo tinawag ng Diyos, Diyos na makapangyarihan, dapat nakita rin natin ang katibayan ng kanyang paggawa. Sa pamamagitan po ng ating pakikisama sa Kanya, pakisama natin sa church, pagbabahagi ng mabuting balita, at patuloy tayong magtiwala na Siya yung nagpasimula, Siya yung kukumpleto ng kaligtasan hanggang sa Kanyang muling pagparito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, naniniwala po ako na lubos na sinusubaybayan mo ang aming buhay, kaming lahat na umaasa sa iyo. At wala kaming kinakailangan kapag ikaw ang inaasahan namin, Panginoon, sa lahat ng bagay. Kung kaya't pinagkakatiwala ko sa inyo lahat ng aming mga alalahanin sa buhay, maging sa kasalukuyan o sa hinaharap. Ikaw ang batong sandigan at ikaw ang aming kanlungan, Panginoon. Ikaw rin po ang pumupuno ng aming pag-asa. Kaya't nakatitiyak po kami, Panginoon. Magkakaroon kami ng walang hanggang kaligayahan sapagkat ang aming kaligtasan ay nasa iyo. Panginoon, alam mo po na kami mahina at pabago-bago ng pag-iisip. Subalit naniniwala po kami na ikaw, Diyos, ay higit na sapat sa kabila po ng aming kahinaan. Maasa po kami na hindi ka titigil sa pagmamahal sa bawat isa sa amin. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, itong aming panalangin. Amen. Amen. Ordinary people, God uses ordinary people.
people. He chooses people just like me and you who are willing to do what He commands. He uses people who will give Him up, no matter how small your role may seem to you, because little becomes much when you place it in the Master's hand. Oh, just like the little lad who gave Jesus all he had, all a multitude was fed with a fish and loaves of bread. What you have may not seem much when you give it to the touch of the Master's loving hand. Then you will understand how your life would never be the same. Just ordinary people. God uses ordinary people.